Isang magandang umaga po sa lahat, mga minamahal ko Sanjuanenyo. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, at ito po ang ating kwentuhan tuwing Lunes sa pamamagitan po ng ating Facebook Live. So, una sa lahat, kinakamusta ko po ang bawat isa sa inyo. Naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Alam ko po, naging matinding pagsubok po itong nakarang linggo sapagkat grabe po talaga ang sama ng panahon. Nagsabay-sabay po ang habagat, ganoon din po ang tropical depression Emong at ang tropical storm Dante. At ang naging resulta nga po ay ang sunod-sunod na pag-ulan dito po sa di lamang sa lungsod ng San Juan, di lamang sa Metro Manila, ngunit sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kung kaya't ako'y umasa na lahat po ay nasa mabuting kalagayan. So, nung July 22 at 23 po, ako kasama ng aking anak na si Rocco at ang ating mga city officials, si Kong Bel Zamora, si Vice Mayor Angelo Covilli, mga konsel po natin, tayo po ay dumalo sa ating iba't ibang evacuation centers na matatagpuan po sa ating mga barangay halls at ganoon din po ano yung pinaglabanan elementary school ay ginamit muna natin bilang evacuation center at ganoon din ang Santuario del Santo Cristo na pinagamit po ng ating mga minamahal na kaparian bilang evacuation center. So, yan po, dinalaw po natin ang ating mga dilikas ng mga pamilya at kinamusta po sila. Sinigurado natin meron silang ligtas na matitiran, panandalian at ganoon din pagkain para sa kanilang mga pamilya. At ang mahalaga po rito ay wala po tayong reported casualties. Di kasama po natin on time ang ating mga mamamayan at nagsagawa po tayo ng forced evacuation sa ibang mga lugar. So yan po ang payo ko, mga minamahal ko sa Sanjuanenyo, lalong-lalo na yung mga nakatira malapit sa mga lugar na binabaha. Huwag na ho natin hintayin na tumaas po ang tubig sa inyong barangay. Lumikas na po agad tayo sapagkat minsan, akala ho natin ay hindi naman po tataas ang ulan. At biglang kung tumaas po yan, mas mahirapan po ang ating emergency responders na i-rescue po kayo. At nagiging delikado po yan para sa lahat. So mas mabuti pong lumikas na po tayo bago pa man tumaas po talaga ang tubig sa ating mga barangay. So, tayo po ay nag-inspection ng mabuti at namahagi rin po ng pagkain, ganoon din po ng food boxes. At sa tulong po ng Philippine Red Cross, kahapon ay namahagi rin po tayo ng food boxes po para sa mga pamilyang lumikas sa ating evacuation center. So, muli, nagpapasalamat po tayo sa Philippine Red Cross. Of course, nagpapasalamat tayo sa DSWD at sa lahat po ng kawani ng pamahalang lungsod at ng iba't ibang mga barangay na nakiisa po sa ating operations ng kasagsagan po ng kalakasan ng ulan. Hindi lamang po sa ating evacuation centers, ganoon din siyempre yung mga on-the-ground personnel natin, ating City Disasters Reduction Management Office staff, ang ating San Juan BFP, ang ating San Juan Police, mga kawani ng barangay, mga emergency responders, mga kapwa ko Sanjuanenyo na tumulong upang siguraduhin maging ligtas po ang mga pamilyang Sanjuanenyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po kayo ay bayani. Lahat po kayo ay nakatulong upang siguraduhin na ligtas po ang mga pamilyang Sanjuanenyo. At kaugnay po niyan, ay nais ko pong banggitin sa inyo sa Biyernes, ako po ay nagpatawag ng isang malawakang pagpupulong kasama ng lahat ng ating barangay captains, ganun din po ng ating mga department heads na involved sa ating flood control o flood mitigation. Anong papag-usapan po natin? Aaralin po natin. At ito, pwede ho kayong tumulong, no? Mag-comment po kayo rito. Anong mga kalye sa inyong mga barangay ang paulit-ulit na lang na binabaha? So please, mag-comment po kayo. Huwag po kayong mahiya. Comment nyo po rito. Sabagat ang mga isasagot po ninyo, yan ay isa-summarize po namin at papag-usapan sa Biyernes. Sapagkat gusto ko po talaga bilang mayor ng San Juan na yung mga lugar na parating binaba ay masolusyonan na ho natin. No? Ano ba ang kadalasan problema? At ito naman po ay bagay na napag-usapan po kanina. Yung ibang mga drainage systems po natin ay natayuan ho ng mga structures. Yung iba ho, may nakatira na, meron pong mga bahay na. No? So kinakailangan po nating inventaryuhin o i-audit ang mga drainage systems natin. At kung kinakailangan,
merong mga illegal structures na tanggalin, gagawin po natin yan. Sapagkat hindi po pwedeng paulit-ulit na lang po ang problema ng pagbaba sa ating lungsod. At kung ang dahilan po niyan ay merong mga ibang drainage po na natayuan na ho ng mga illegal structures, kinakailangan po nating tanggalin po yan. Sapagkat kung hindi natin yan gagawin, ay tuwing uulan na lang po ay magbaba po sa ating iba't ibang bahagi ng lungsod. So, yung mga makikita ho nating mga structures na humaharang po sa daluyan ng tubig ay kinakailangan po natin tanggalin. Ngunit kung meron hong mga nakatira dyan, ay mag-usap po tayo sapagkat pwede naman po kaming tumulong upang kayo po ay masama sa ating pambansang pabahay para sa Pilipino program. Sapagkat alam natin, dyan po kayo nakatira, ngunit kung ang tirahan po ninyo, kung tahanan ninyo ay dahilan naman po ng pagbaba sa inyong barangay, kinakailangan natin aksyonan po yan. We have to think of the general welfare of our people. So, kinakailangan natin isipin ano ba ang mas makakabuti sa mas nakararami. So, hindi ko naman po sinasabing meron na tayong identified houses. No? Sinasabi ko lang po, in the event na tayo po yung mag-inspeksyon at base nga po sa pagpupulong natin sa Biyernes, kung meron tayong makitang mga istruktura na nakaharang po sa dalawin ng tubig at kung ang pagtanggal ng mga strukturang yan ay makakatulong upang dumaloy na nga po ang tubig at mabawasan po ang pagbabaha sa ating lungsod, ay kinakailangan po natin talagang gawin yan. So, we will inspect these areas after our meeting on Friday. Ganun pa man, ngayon pa lamang, i-comment nyo na po kung anong mga kalye po ang paulit-ulit na binaba sa inyong mga barangay upang inspeksyonin natin at malaman ano ba talaga ang dahilan ng pagbaba sa inyong barangay. At I want to also take note no, na ang Barangay Salapan, for the first time in many years, no, ay hindi po binaha nitong nakaraang linggo kahit grabe po ang pag-ulan po dyan. Ako po ay nagtanong nga kanina kay Kapitan Ai Tihoso noong aming breakfast meeting kasama nating kapitan sa department heads at city officials. So ang naging tugon po ng pamahalang lungsod ay nag-install po tayo ng mga sandbags. So, kung mapapansin po ninyo, lalong-lalo na sa area ng tabing ilog, ay nag-set up po tayo ng mga sandbags po dyan upang harangin ang pagpasok po ng tubig mula po sa ilog. So yan po ay nakatulong at marami nga hong nag-message sa akin na taga-Barangay Salapan na nagpasalamat at sabi nila, nagulat po sila na hindi po binaha ang Barangay Salapan. So patuloy po nating ayusin ating retaining wall. Yan po ay sa pakikipag-ugnayan po kay Congresswoman Bel Zamora at popondohan po niya through the DPWH ang pagsasaayos po ng ating retaining wall na na-damage po nung Super Typhoon Karina. So, ang ginawa po natin ay nagkabit po tayo ng more than 600 sandbags para nga proteksyonan ang ating pader na dati po ay pinagmumulan po ng tubig mula sa ilog. Pag pumasok po yan sa ating pader, nagbabaha po sa Barangay Salapan. Pero ho dyan sa sandbagging, lahat po ng pumping stations natin sa Salapan, they were 100% operational. In fact, hindi lamang sa Salapan, sa buong San Juan po, operational lahat po ng ating pumping stations. 100% po yan. Sinigurado po natin na merong operator, sinigurado po natin na tuloy-tuloy po ang pag-andar nito. Kung kaya't ako'y nagpapasalamat siyempre sa lahat na naging bahagi po ng operations natin. Thank you to the MMDA, thank you to the operators, thank you to our barangay officials and barangay employees and of course our city hall employees as well. So ito'y effort po natin lahat. Ngunit alam ko, marami pa rin areas ang binaha. Aralin po natin, no? Baka talaga yung mga drainage natin ay napatungan na ng iba't ibang mga structures. At aralin din natin ano ba yung mga drainage areas na kailangan po nating improve, lakihan pa, sapagkat yung daloy po ng tubig ay nahirapan na po, no? In fact, nakikita ko rin po, may mga basura rin po talaga tayo sa ating mga drainage system. So dapat talaga maging responsable mga mamamayan po tayo. Sapagkat ang basurang tinatapon natin sa maling lugar, yan po ang umaharang po sa ating daluyan ng tubig. Huwag tayo magtatapon sa mga kanal, sa mga drainage natin. Huwag tayo magtatapon sa ilog, huwag tayo magtatapon sa creek. Doon po tayo magtapon sa mga tamang lugar sapagkat yan at yan po ang babalik sa atin kapag panahon ng tag-ulan. Yan, Barangay San Perfecto po, Mayor Lagimba, San Joaquin Street. Sige please, huwag kayo maya.
i-comment nyo rito. In fact, kanina nag-usap nga kami ni Cap Dennis Pardines na ngayon ay konsyal nyo na, no? At sabi ko nga talagang dapat masolusyonan na ang pagbabaha. F Manalo, yes, alam ko talaga yan. No? F Manalo, parating mataas din po ang tubig po dyan. No? At ito po, no, I also want to inform you na sa tulong po ni Congresswoman Bel Zamora ay tayo po ay magtatayo ng isang bagong pumping station dito po sa F Manalo along the area of Baguio Oil. In fact, nabili na po ng pamahalaan ng San Juan ang maliit na bahagi ng property ng Baguio Oil kung saan natin natatayo ang ating pumping station. At meron pa tayong isang pumping station dito po sa bandang side ng Maytunas naman. So 2 pumping stations will be constructed. Ang dito po sa Baguio Oil ay konting panahon na lang po, no, ay matatapos na po natin ang pagsasaayos ito. Yung dito naman po sa Maytunas, meron lang pong inaayos na konting problema po sa lupa, no, dahil yung area kung saan dapat itayo po ang pumping station ay meron lang pong inaayos na konting problema dito sa lupa. But rest assured that we will ensure na ang dalawang pumping stations sa to ay matayo po sa lalong madaling panahon. Yes, Mayan, as F Manalo, yes, nakita ko nga, no, ang inyong message. No? Dito po, Mayor Sabatis, always baha. Sumabog po meter ng Meralco, pakiayos po sa Meralco. Thank you po. Please, sa mga staff ko po sa Mayor's Office, please coordinate with Meralco. Pakibanggit lang anong bahagi ng Batis yung nasira yung Meralco post, no? Paki-comment po rito para mapuntahan. So wag po kayo maya, mag-message po kayo rito dahil lahat po ng mga kalye na babanggitin ninyo ay isasama natin sa pagpupulong po sa Friday. At kung kayo nga po ay nakatira sa mga lugar at kung sa tingin nyo naman po talagang nakaharang po ang inyong mga tahanan sa drainage systems, kinakailangan po natin gawa ng action po yan. Sapagkat kung di natin yan gagawa ng action, tuwing uulan na lang po, yan po ang magiging resulta. Babahayin po tayo. At yun naman po ayaw natin mangyari. Ngayon pa lamang, no, ngayon, sinasabi ko na po sa inyo, kung kayo po ay kinakailangan nating ilipat sa ibang lugar dahil nakaharang nga po ang inyong mga tahanan sa pagdaluwi ng tubig, we will prioritize po sa ating pambansang babae para sa Pilipino program. Dahil ayaw naman namin kayong mawala ng tahanan, ngunit ayaw din naman nating dahil sa mga tahanan ninyo, paulit-ulit na lang po ang pagbaba sa ating lungsod. So, kinakailangan po natin aksyonan po ito. At yun naman po ay para sa nakararami. Next, dito po, Mayor Sabatis. Ayan, nabanggit na. Okay, next. Sige, kung meron pang comments, just comment here please. Huwag ko kayo mahiya. At lahat yan po isa-summarize po natin. Okay? So, next, mamayang konti po. In fact, in a few minutes, I have to get going. Ako po ay pupunta po sa Batasang Pambansa sapagkat ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay magde-deliver ng kanyang State of the Nation address. Ito po ang SONA ng ating Pangulong Marcos at ako po ay pupunta dyan sa Batasang Pambansa para pakinggan ang ating mahal na Pangulo. So please watch the President's SONA at 4 p.m. Mahalaga po na pakinggan natin ang State of the Nation address ng ating mga Pangulong Marcos para malaman natin ang kalagayan ng ating bansa at ang direksyon ng ating pupuntahan. So please tune in, 4 o'clock po yan. Si Congresswoman Bel Zamora po ay makakasama ko rin, of course. Nandun na po siya sa Congress ngayon. Ako naman po, pagkatapos po nitong Facebook Live, magbibihis lamang at pupunta na rin po sa Congress sapagkat meron pong cut-off time ang pagdating po namin doon because of security protocols. So I have to just change and then proceed to Congress. At speaking of President Marcos, of course, muli ako ay nagpapasalamat po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sapagkat dito po sa San Juan, tinayo ang ating bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub dito po sa ating Makabagong San Juan National Government Center. So, ang ating bagong gusali na tinatawag po nating Makabagong San Juan National Government Center, ang buong second floor po nito ay pinagamit po natin sa ating bagong Pilipinas eGov.ph Serbisyo Hub. Napakaraming iba't ibang
national government agencies po nandyan. Nandyan po ang Department of Health, nandyan po ang DSWD, nandyan po ang Department of Foreign Affairs, nandyan po ang National Bureau of Investigation, nandyan po ang PhilHealth, nandyan po ang Department of Migrant Workers, nandyan po ang Public Attorney's Office, nandyan po ang Office of the President, nandyan po ang PhilHealth. So napakaraming mga national government agencies. Ang SSS po ay nandyan din. So ano po ang pinapagawa ko sa ating Public Information Department? Sabi ko, not later than Wednesday ay ipopost po namin dito sa Facebook ang lahat ng mga national government agencies na nandun po sa ating National Government Center at anong mga serbisyo po ang pwede niyong makuha doon. Ito po, personal testimonial po ni Consel Dennis Pardines. Last week po ay nangailangan siya ng birth certificate at imbis na pumunta po siya sa opisina ng PSA sa ibang lungsod, dito po siya pumunta sa ating National Government Center in just 15 minutes. And in just 15 minutes, nakuha po niya ang kanyang birth certificate na kinakailangan. So ganyan po kabilis ang serbisyo. At ito nga po ay isang one-stop shop. Ano yung sabihin ng one-stop shop? Isang lugar na lang po ang pupuntahan nyo for various essential national government services. Ano po ang dapat natin gawin? Kasi ang next question malamang is, paano ho ba mag-schedule ng pagpunta ron? So paki-download po ang eGovPH app. Yan po ay makikita ninyo sa App Store o di kaya sa Android. You can download the app. Nag-post na po ako ng videos niyan kung paano mag-download the app. So pag maging app user na po kayo, doon nyo po makikita ang iba't ibang serbisyo ng pamahalang nasyonal na pwede nating pakinabangan. So gamitin natin ang pagkakataong ito, napakinabangan po ang National Government Services na imbis na pumunta pa kayo sa iba't ibang tanggapan ng pamahalang nasyonal sa ibang lungsod, dito na lang po mismo sa ating Pakabagong San Juan National Government Center sa Pinaglabanan Road, dito po sa ating lungsod ng San Juan. So ito po isang one-stop shop para po sa inyo, mga minamahal ko San Juanenyo. At ganoon din po para sa mga kapwa natin Pilipino mula po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga karatig lalawigan. So let us maximize this facility sapagkat walking distance lang po yan sa karamihan sa atin at kung sasakay naman po kayo, ilang minuto lamang nandito na po kayo sa Pinaglabanan. So napakalapit lang po para sa ating lahat. Okay, so please download the app and you will see all the services that you can avail of. Next, bumati po tayo kahapon sa Iglesia ni Cristo sa okasyon ng kanilang ika-100 at 11 taong anibersaryo. So muli, happy 111th anniversary to the Iglesia ni Cristo. Yan po, ang larawan pong pinapakita ko po ay ang aking pagdalaw po kay Ka Eduardo V. Manalo. Siya po ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. 2 beses ko na po siyang nadalaw sa kanyang tanggapan at yan po ay litrato namin sa aking pagdalaw po, no? Sa kanyang tanggapan sa Iglesia ni Cristo Central Office sa Commonwealth Avenue po sa Quezon City. So yan po ang aming pagbati. Kasama ko po sa ating pagbati ang aking anak na si Rocco, ang aking Special Assistant to the Mayor, at si Congresswoman Bel Zamora, at ganoon din po ang ating Vice Mayor Angelo Cawili at mga konsel po. No? So muli, happy anniversary to the Iglesia ni Cristo. At next, tayo rin po ay dumalaw kahapon sa opening po ng Kada Cup. Ang Kada Cup po ay tournament ng mga kabataan ng Santuario del Santo Cristo. So ito yung Kadang Dominico. So tinanong ko, anong sabihin ng Kada? Kasi na-curious din ako. Ano pala to? Nickname ng Barkada. So Barkadang Dominico. So sila yung mga parishioners po ng Santuario del Santo Cristo na of course pinapatakbo ng ating Dominican priests. So, yan, nandan po kami ni Rocco kahapon, kasama ni Councilor Dennis Pardines. Nakiisa po sa kanilang opening ceremonies. Close to 600 athletes ang nandun kahapon, composed of youth from different barangays of our city, mga parishioners po, no, mga parokyano ng Santuario del Santo Cristo. At sumuporta po kami ni Rocco sa paraan ng pagbigay ng konting pondo para po sa kanilang mga uniforms. At binanggit ko rin nga ho, no, na ang Caring Foundation po ay tutulong din po sa kanilang Kada Cup
At alam niyo naman po, ang Caring Carry Foundation po ay isa sa mga objectives nito ay tumulong sa ating kabataan when it comes to their general well-being, of course, mental health awareness, and sports programs. So we will support, of course, through kami ni Rocco, personal tulong po namin, at ganoon din po ang Caring Carry Foundation na pinamumunuan po na aking may bahay na si Kerry Zamora. So thank you once again for inviting us, Father Matt, to Joaquin, to all the members of the youth organizations of the Santuario de Santo Cristo. Maraming salamat po sa inyo at gaya ng binanggit ko kahapon, asahan po ninyo na nandito ho kami parating sa suporta at tutulong sa inyong mga programa. Lalong-lalo na para sa ating kabataan. Lalong-lalo na ang inyong Kuya Rocco dahil siya po isang atleta, kasalukuyan naglalaro sa De La Salle University at bilang miyembro ng kabataan, maganda po talaga na balanced leadership tayo. Sapagkat ako po at 47 years old, hindi na ho ako kasing bata dati. Nung counselor po ako, 29 years old ako nagsimula. I'm already 47 years old. So, mahalaga na nandiyan po si Rocco sapagkat siya yung ka-age ng karamihan sa ating kabataan. So, mas nagkakaintindihan yung mga magkaka-age, di ba? So, mabuting nandiyan si Rocco upang mapaabot din sa akin ang mga pangangailangan po ng ating kabataan dahil kayo ang mas nakakaintindi sa inyong mga pangangailangan within your age group or your age range. No? So, malaking bagay po talaga na si Rocco ay nakakasama po natin. Okay, so next, I'm also proud to share na si Noah po, ang aking bunsong anak, ay nahirang po na bilang bahagi ng Mythical Five sa kanyang sinalihang basketball tournament, ang Philippine Youth Dreamers Basketball League, kung saan nag-champion din po ang kanilang team. Yan, si Noah po, no? Kung makikita niyo yung physical transformation niya in just 1 year, yung dating medyo matabang anak ko ay ngayon, kita niyo, batak na yung katawan, tumangkad lalo, pumayat, naging mas maliksi, mas mabilis. Yan, no? Before and after, si Noah, in just 1 year, kita niyo naman, yan po ay resulta ng kanyang pagsisipag sa ensayo. Minsan po, 2 to 3 times a day siya naglalaro. Meron siyang practice, meron siyang mga laro. Pero pa dyan ang pagpasok sa paaralan. So, gaya ng bata po ako, ganyan din po ang buhay ko. Basketball at eskwela. Ganun din si Rocco. Basketball at eskwela. At ngayon ay tumutulong po sa atin dito po sa ating pamahalang lungsod. Okay, so congratulations, Noah. Keep up the good work. Yan, no? Payat-payat mo na. At ang dami nagsasabi, mas pumupogi si Noah. Ako, alam niyo naman yung tatlong anak ko, mana sa tatay at sa nanay, di ba? So, syempre, si Rocco, si Nicolas, si Noah, ang aming tatlong anak na lalaki. Sabi nila, puro pogi daw, di ba? At of course, our one and only Amanda, ang aming unika iha, yun, marami nagsasabi, kamukha talaga ng tatay niya. So, wag naman sana magagalit si Kerry sa akin, di ba? Mix naman, mix. Okay, so next, let's move on. Yes, proud to say also na tayo po ay naging bahagi ng cover ng Rolling Stone Magazine, kasama po ng iba't ibang mga tanyag na lingkod publiko ng ating bansa. Of course, it's an honor to be part of the cover of Rolling Stone Magazine. Yan, kasama natin si Senator Erwin Tulfo, Senator Kiko Pangilinan, Senator Bam Aquino, Mayor Joy Belmonte, former Senator and now Mayor Nancy Binay, of course, Congressman Shel Jokto, and Congresswoman Laila De Lima. So, yan, kami po ang 8 nasa cover po ng Rolling Stone Magazine. And of course, it's an honor to be part of this illustrious group featured by Rolling Stone Magazine. So, please take time out to read the article. Pinost ko na po yan sa aking Facebook at Instagram at TikTok accounts. Yan, no? Pogi ng mayor ng San Juan, no? Ano sa tingin nyo? Pogi ba? Yan, no? Kita mo naman, no? Serious look. Diba? Kasi iba-ibang, ano yan eh. Actually, just to share with you, nagkaroon po tayo ng konting photoshoot dito. So, minsan smiling, minsan serious, smile or no smile, diba? Ano ba type nyo? Saan mas pogi si mayor? Pag naka-smile or serious? Diba? Pero yun ang pinili nila eh. So, sila ang masusunod dahil sila ang
editor ng magazine. But then again, it allowed me to share about our experience. More important than the photo shoot ay ang naging karanasan natin. Una-una, paano tayo naging mayor ng San Juan? Ano yung mga pagsubok natin pinagdaanan? Ano yung mga pinagsumikapan natin? No? All the challenges, all the obstacles. Dito po natin na subukan ng tibay ng dibdib natin, ang ating perseverance, ating determination, ang ating resiliency, ang ating tibay ng loob. Sapagkat kung mahinang loob mo ay hindi ka talaga abot sa puntong ito sapagkat alam niyo naman po ang pinagdaanan natin at pinagtagumpayan nitong nakaraang 6 na taon. So muli, please take time out to read the article. Nandiyan po yung full link sa aking Facebook page at accounts. Pakibasa po at marami po akong binahagi po dyan. So yan po, no? Once you say, I will do this, you do it. Even if you know that it may not be popular to some, but as long as you know it's the right decision, then do it, you stick with it. So yan po, ganyan po tayo. No? Pag alam natin talagang makakabuti po para sa ating lungsod, bagamat paminsan-minsan, ay hindi mo naman talaga mapapasaya ang lahat. No? You cannot please everyone. Dahil ang bawat mamamayan ay may kanya-kanyang opinion. Minsan po ang naging desisyon natin po ay iba sa opinion ng ibang tao. Ngunit kung sa tingin po natin na ito talagang dapat gawin, panindigan po natin yan. And so far, so good naman po. I believe in the last 6 years, all the decisions that we have made have always been for the good of our city. So yan po ang aking guiding light pagdating po sa ating decision making. Okay, so please take time out to read the magazine, to read the article, and learn about your Mayor Francis Zamora. Okay, so next, of course, pakisundan po ang ating official YouTube channel. Ito po ang Francis Zamora Official. At marami po sa ating content ay nandyan po sa YouTube. At of course, nandyan pa rin ang ating Facebook, Instagram, TikTok at X accounts. No? So tuloy-tuloy lang po ang ating pagpo-post yan. Ngunit itong YouTube po ay recently lang natin talaga inactivate. So rest assured that we will put all our content here at marami po tayong information na makukuha sa pamamagitan ng ating official YouTube channel. So please follow me on YouTube. Please subscribe to my YouTube channel, Francis Zamora Official. So at Francis Zamora Official. Okay? Sige po. So bago lang tayo magtapos, paalala lang po, no? Meron po tayong Mayor's Office Hotline 137135. Tawag lang po kayo pag meron po tayong mga pangangailangan o di kaya sa 0956-529-7286. Again, paalala, please, pag may kailangan po kayo, huwag niyo na po akong i-text. Diretso na po kayo sa ating hotline o di kaya punta po kayo dito sa City Hall o sa Public Assistance Center sapagkat kung ang pangangailangan niyo po ay financial, medical, hospital, burial assistance, no need to message me. Diretso na po kayo sa Public Assistance Center o di kaya sa Mayor's Office. Meron pong tutulong sa inyo. Huwag ko kayo mag-alala. Sapagat kung mag-message po kayo sa akin, ay papatong-patong lang po ang lahat ng messages po sa aking cellphone dahil sunod-sunod po ang pagpasok po talaga ng mga mensahe. No? So, ang mangyayari ho dyan ay baka mas matagal po kami makatugon. Ngunit kung dumirekta ho kayo sa ating hotline numbers, meron po akong Mayor's Office staff assigned talaga na sumagot po dyan sa inyo. At alam ko po, si Rocco no, ay nagme-message din po sa inyo sapagkat inassign ko rin siya to respond to various requests. Yung mga pangangailangan po ninyo ay tinutulungan na po ako ni Rocco na mag-reply back sa inyo. So, hindi niyo kailangan ako pa mismo ang i-text ninyo. Direkta po kayo sa ating hotline numbers at sa ating pong mga tanggapan. Okay? Kaya bago ako magtapos, muli ako ay nagpapasalamat sa inyong pagpapunod nating Facebook Live. For any concerns, message lang kayo rito. Meron po akong staff na nagtatrack ng lahat ng messages mo dito sa Facebook Live. I will make sure na matugunan po ang lahat ng ito. Okay? Kaya muli, maraming salamat po sa inyong pagpapanood natin Facebook Live. Please watch The Son of the President, 4 p.m. po mamaya yan. Okay? Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora. At ito po ang inyong makabagong sanay.